welcome back to my channel. At andito ulit ako sa continuation video ng aking hybrid solar setup. So for today's video ay magwa-wiring ako ngayon ng hybrid inverter at pati yung mga circuit breaker at mga safety device. So lahat ng ito ay i-install ko dito sa marine board. Finally, lahat ng ito ay ikakabit ko doon sa DIY workshop. At kaso nga lang ay hindi pa fully furnished yung loob ng workshop. So pansamantala ay dito ko lang muna ikakabit para lang makapagsimula na akong mag-commissioning test pagkatapos kong mai-wiring lahat ng ito, kasi yung solar panel po ay naka-install na po. So ito na lang po ang inaantay at maaari na ako magsimula mag-commissioning test. At ito naman yung block diagram ng aking hybrid solar setup. At ito naman din, pasilip lang, ay ito yung future upgrade ko pag nagdagdag ako ng isa pang 6 kW. So magiging 12 kW na po siya. At ito naman yung mounting layout ng panel board na ito. So ganito yung magiging installation ng mga hybrid hybrid inverter at saka yung mga distribution box. So at bago ko po simulan ay mayroon po akong update tungkol sa Life PO4 battery. Update din, dumating na rin sa wakas ang aking pinakaantay na Life PO4 battery. In-order ko po to sa Alibaba, galing pa to sa China. Halos isang buwan mahigit yung delivery niya. Nung isang araw lang to dumating. At ito po ay nasa 6 na piraso. So bawat box ay ito po yung laman niya. So may kasama siyang 4 na epoxy board, 4 na bus bar at mga nuts. So mayroon din siyang 4 na battery cell. So ito po ay 3.2 volts yung nominal voltage bawat cell. At pag pinag-series ko itong 4 na peraso ay makakakabuo na ako ng 12 volt setup. So yung magiging nominal voltage niya ay 12.8. So 3.2 times 4 ay 12.8 volts. Yun yung nominal voltage sa 12 volt setup. So ito po lahat ay 6 na box. Yung 4 na box lang ang gagamitin ko sa aking hybrid setup kasi 48 volt setup yun. So yung dalawang to ay extra ko lang din. Gagamitin ko yan sa mga DIY experiment at iba pang mga activities sa solar setup.
guys ang distribution box ng aking PV input solar panel. May nilagay akong SPD, source protection device for DC. Nilagyan ko para may secondary protection yung solar panel. Yung primary protection yung earthing na direct akong ikagawit sa solar panel. So ito naman ay indirect protection para sure na, hindi naman sure, at least protected yung solar panel natin. So yung galing mula sa solar panel ay nakakabit dito, at yung output nito ay lalabas dito papunta doon sa PV input ng ating hybrid inverter. At ito naman ang distribution box ng grid line or LECO dito sa amin at output ng inverter. So itong linya na to hanggang dito, ito yung grid line or LECO. So may nilagay akong SPD AC for protection, source protection, main breaker, wattmeter, at itong dalawa, itong isa ay papunta doon sa AC input ng aking hybrid inverter at ito namang isa ay papunta doon sa ETS sa input number 2, at ito naman yung output inverter papasok dito sa input number 1. At may nilagay din akong SPD, source protection device, para sa output ng inverter. At ito naman yung distribution box ng ating load, AC load, papunta ito sa bahay. So ETS, yung input number 1 galing sa output ng inverter, at yung input number 2 naman galing sa grid or LECO dito sa amin. So pag normal yung operation, umaandar si inverter, naka-engage yung 1. So ang output niya galing sa 1. Pag namatay naman si inverter, lilipat yung power output mula dito sa number 2 or itong grid line. Para may wala tayong power interruption in case na magka-problema yung inverter o mawala ng power. Usang lilipat ito sa grid line or sa LECO. So ito main breaker, wattmeter, at ito naman yung distributed na output. So ito yung magiging connection ko doon sa ground floor, second floor, ito sa workshop ko, dito sa DIY workshop. At ito naman ay future naka-reserve in case na may maglagay pa ako ng ibang mga connection. Ito naman ay kinabit ko rin for display na lang ito. In the future ay gagawa ako ng test review at experiment sa solar charge controller na ito. Ito ay naiiba doon sa hybrid inverter, kasi yung hybrid inverter ay nasa kanya na lahat. Nasa kanya na ang PV input, solar input, mayroon na siyang AC input, at mayroon na siyang charge function sa battery, at saka mayroon na rin siyang inverter function. So nasa kanya na lahat. Ito naman ay one function lang. Ang function niya lang ay to charge the battery, at ang input niya lang ay galing sa solar panel. Hindi siya katulad ng hybrid na nasa kanya na lahat. Ito kailangan mo pa ng inverter kung gagamitan mo sa setup. So yun guys, at ready na ang aking control panel para sa aking hybrid solar setup. At yung solar panel ko naman doon sa bubong ay naka-ready na rin. Cable connection na lang yung kulang. At isa pa, may kulang din ako dito sa setup na ito, yung battery. Yung battery ko na LiFePO4 ay hindi ko pa nagagawang i-assemble. Gawa ng matagal kasing dumating dito, at bago ko i-assemble yun ay kailangan ko pang i-capacity test at saka i-top balance. At yung problema ko ay hindi pa rin dumadating yung aking test equipment para doon sa battery testing. So
Sa ngayon ay ang magagawa ko lang dito ay i-test yung PV input. Susubukan kung kabit yung solar panel dito para mapagana yung inverter. Ang nakagandahan kasi dito sa hybrid inverter na ito ay gagana siya kahit walang battery. So kahit may may PV input, solar input, ay gagana na itong inverter o kaya yung AC input. So alin man dun sa tatlong input na yun ay gagana na siya, either solar input or AC input at saka yung battery input. Kahit isa doon ay gagana na itong inverter. Ito yung nakagandahan sa hybrid na inverter na ito. So yun, at sa susunod na video ay mai-test at commissioning ko na ito. At yun nga lang, matatagalan kasi ako ay pabalik na sa trabaho at natapos na yung bakasyon ko. So pagbalik ko, abangan nyo na lang po ang final testing at commissioning ng aking hybrid solar setup. Thank you for watching.